So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ako po yung natatawa dito kay Ramon Tulfo. So, si Montulfo mga streetwise no, nagpa-blind item, pero obvious naman na hindi blind item. At mabigat to mabigat tong sinasabi niya. Hindi basta-basta to kasi mga kababayan, tira niyo to Ito yung ano niya, ito yung post niya kagabi. Kagabi ba to? Sabi niya dito basahin ko lang Sabi niya dito, oy, Ma'am Abby Smith. No, nagpapabati pa si Ma'am Abby Smith. Okay. So, sabi dito, lagaring hapon nitong ni Franco Mabanta. To kay Franco Mabanta na naman, di pa ba tapos yan? Hindi. Tungkol ito kay Kis Escudero. Tingnan nyo lagaring hapon nitong si Franco Mabanta, leader ng Peanut Gallery Media Network, ang nagpahamak sa kanya. Okay. So, ibig sabihin ng lagari, alam nyo, sa Mandila po nakakaalam, si Franco Mabanta, mga streetwise po, DDS po talaga yan. Pero, ang trabaho niya po kasi, maglagari. Peperahan niyo yung kabilang sides. Peperahan niyo yung mga pinklawan, peperahan niyo yung mga PBBM, di ba, affiliations, no? Pati po mga DDS. Ganyan si Franco Mabanta, pero much more on Duterte supporter talaga sila. Mamaya papakita ko kung paano ko nasabi So, ibig sabihin, lagaring hapon ay pinagkaperahan ng dalawang panig na magkalaban. Ganon, okay. Ayon sa aking Tweety Bird, binayaran si Mabanta ng 8 million ng isang politician na taga Bicol upang siraan ng kapwa niyang politician na taga Visayas. Ayan Puta blind item, no? Pero dito medyo hindi halata Diba? Taga Bicol at taga Visayas. Okay, sige. So, binayaran daw po si Mabanta ng isang politician na taga Bicol ng 8 million para siraan yung politician na taga Visayas. Ay, sa si Montulfo, no? Parehong involved ang dalawang politician sa flood control scam. Okay. So, ayan yung mga clue niya. Ayan yung clue niya. So, sinabi ng aking Tweety Bird na noong Pebrero ay kinausap ni Bicol politician ang social media climber na si Mabanta upang siraan si Visayas politician. Okay. Di pa tapos. Maraming clue to. Itong kasi si Mabanta ay pinagsisika ng sarili sa mga pagtitipon ng mga taong matataas sa lipunan kahit di siya imbitado. Ni tweet. Actually, makababa nito ako nasa mundo na ako ng politika Kapag may mga event po na ganyan, na madali lang po talagang pumasok sa loob kahit hindi ka invited. Madali lang. No? Basta may kakilala ka lang isa sa loob, makakapasok ka na. Malimit ganun So sabi pa dito, kayo comment nyo kung sino itong sinasabi ni Montulfo kung kung medyo gets nyo na comment nyo dyan kung sino yung sinasabi ni Montulfo dito sa kanyang blind item na obvious. So continue, sabi dito, matapos kumubra ng 8 million ay pinuntahan naman ni Mabanta ang pinagsisiraang politician at sinisingil ito ng 300 million upang wag na siyang isulat. Okay. Ayan na. May clue na. 300 million. 300 million at saka 8 million. So sino yung nagbigay ng 8 million? Sino yung nagbigay ng 300 million? Actually, yung 300 million nasa news na yan kung sino siya. Di ba? Ang di alam ni Mabanta ay sanay si Visayas politician ng ganong kalakaran dahil meron itong kapangyarihan at legitimong news outlet. Putal. Alam natin kung sino ang politician na nagpahuli kay Mabanta sa NBI. Ang clue doon sa politician ay umupa kay Mabanta. Palagi nakataas ang kilay nito dahil pinatatuan niya ang kanyang eyebrows. Ay, puta. Okay na. Ang clue doon sa taga Bicol. Kasi taga Bicol, sa Saldi ko, isipin nyo, di ba? Kasi taga Bicol din sa Saldi ko. Pero ang clue nga doon sa taga Bicol, ang clue doon sa politician na umupa kay Mabanta, ang taga Bicol nga, palagi nakataas ang kilay nito dahil pinatatuan niya ang kanyang eyebrows. So, ito si Cheese. Si Cheese. At saka si Romualdez.
Okay. Grabe si Mabanta, no? Tingnan mong ginawa ni Mabanta, ha? Pinerahan na si Cheese, mas peperahan pa si Martin. O ngayon, mga babae nito, bastos po talaga yun si Cheese. Diba? Tingnan nyo, ha? Ang nag-utos pala kay Cheese para siraan si Martin. Hindi, tama ba? Ang nag-utos pala kay Mabanta para siraan si Martin, si Cheese. Bakit? Hindi nyo ba napansin, mga babayan, no? Na ito si Cheese Escudero, nililigaw po tayo. In the first place, mga kababayan, ito topic ko na ito matagal na eh. Walang ebidensya, no? Walang direktang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez na sangkot po siya sa flood control. Wala. Kasi sinasabi ko, ito na content ko na ito nung nakaraan, ha? Ang binigay pong ebidensya ni Ombudsman Remulla na para nga po makasuhan at mapaamlak itong si Romualdez, 18 Marines, Gutesa, at saka yung dalawang babae nakamask. At saka Diskaya pala. Yan lang po yan lang po ang ebidensya laban kay Martin. Kayo ba naniniwala ba kayo kay Gutesa? Naniniwala ba kayo sa 18 Marines? Naniniwala ba kayo sa mga Diskaya? Pero mga streetwise, ang ebidensya po laban kay Cheese, malaki. Mabigat. May CCTV. May insertion. Pinamigay ang insertion. May pirma, may paper trail. Kasali sa bycam, kasali sa smaller bycam, putang ina. Di ba? Kung ebidensya na pag-uusapan, malaki pong ebidensya laban po kay Cheese. Ngayon mga streetwise, tinan nyo to. Okay. Ang nakakatawa dito, mga kababayan, no, nung nilabas nga po na PGMN, yung video nila laban kay Martin Romualdez, walang dating. Walang dating. Ayun na ba yung 300 million na sinasabi nga po nilang sinisingil ni Mabanta kay Martin? Walang dating. Walang kwenta. Walang kwenta eh. Kasi nangyari lang po doon, ako napanood ko eh. Yung nangyari lang po doon, compilation ng mga balita na alam na natin. Di ba? So ito sabi nila, di ba? Supposedly explosive video released by Palang Mabanta online media, startup PGMN, no? Alleged involvement in corruption in flood control projects did not uncover anything new and was a total waste of time. Sabi ng sabi ng taga-UP. So ngayon mga kababayan, no, kung makikita ngayon natin dito, actually matagal ng balita ito no? Pinost na nga po ito ni Juan Luna Vlog 5 days ago na si Cheese po talaga ay nagbayad ng 8 million para kay Mabanta. So ngayon mga kababayan, ito si CJ Hero, no? DDS po talaga sila mga ka-streetwise kasi itong video po na to 2025 po ito. Doon tumatakbo nga po si Marcoleta bilang senador. Tinan nyo Dito tayo sa proclamation rally ng PDP Laban. I think nakita ko dumaan ang pambansang simangot, si Congressman Rodate Martela. Sa PDP, ay pambansang simangot. I think it was a compliment. Oh, thank you. Uy, kaya ko pala pa-smile si sir. Hindi po kayo galit. Okay. Diba? DDS yung mga yan. DDS yan. Lalo na yan si CJ Hero, boba po yan Bob, yan crush ni Stephen Lee yan Yay! Si Congressman po, Rodante Marcoleta, ang pambansang simangot, bibigyan natin siya ng reason to smile. Go. Yay! I think you just succeeded. Yay! Nice to meet you po. Dapat hindi smile challenge. Dapat tanggalan ng wig challenge. Tanggalan pambansang pag. Walang yan. Hindi pala nga pambansang simangot, pambansang pag.
Sir, nice to meet you. Nice to meet you. To make a difference po sa Pilipinas. Naniniwala po dun. Thank you po. Kasi the one that I noted there, yung last na ano mo, ay parang sinabi mo, I'm not pitching for him, but I'm trying to do Okay yan. something Okay na, okay na, sa okay na. social media. Okay na yan. At least you get my point. No? So may mga... Ito, nakontek ko na rin nung nakaraan, no? Na itong si CJ Hero po ay nakikipag-meeting din po sa mga Duterte. Especially po kay Baste. No, meron tayong ebidensya laban dyan, no? Ebidensya tungkol pala doon. Okay. So yun mga kababayan, no? So tingnan nyo kung gaano kasama itong si Escudero. Halatang guilty mga kababayan. Tandaan nyo pag ang isang tao po guilty, gagawa po ng paraan yan para maituro, no? At yung bintang laban sa kanya. Yan ang example, si Kiss. No? Kayo paniniwala ba kayo na malinis si Kiss? Oh. Alam niyo, bobo lang naniniwala talaga kay Kiss. Tapos bibintangan si Martin. Diyos ko, ako ba? So yun nga, so dyan pa sa team replay, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito, sa lumulutang nga po na bali-balita nga na ang salarin para nga po makulong to si Mabanta, si Kiss, na dahil nga po sa kanyang 8 million na para siraan po si Martin. Cute, ano? Oo nga, tama nga, oo nga. Yung pag cute. Cute yung pag Si Marcoleta ba cute ba yun? Yan. So, next topic tayo. Hello po, Cheryl.